So mga kapatid, in our Sabbath School, natapos na po tayo no, sa pag-aaral sa libro ni Mark Dever, ang The Church, The Gospel Made Visible. So although hindi talaga iyon yung huling chapter nung libro na yon, but I decided na i-cut na yon kasi more on application na lang yung mga sumusunod na chapters and magiging parang review na lang din kasi. So, as much as I wanted to review, but I think we heard enough, no? Naturuan na tayo at sa paglipas ng panahon ay maaari natin iyong mapag-usapan muli at matutunan muli. Pero ngayon, since this is Sabbath school, school talaga to siya, so magiging medyo technical tayo sa ating pag-aaral. Kaya ngayon is we will study theology. No? So, bagaman hindi pa tayo nakapasok sa seminary, pero merong mga isinulat na ng mga libro na makakatulong sa atin na in simple terms, mas maunawaan natin ang mga katuruan ng Biblia in a systematic way. Kaya po tinatawag itong systematic theology. But to start with, ang atin pong unang pag-uusapan, since this is theology, ano nga ba ang theology? No? Ano ang teolohiya sa Tagalog? Now, this is a book na sinulat ni Dr. R.C. Sproul. Everyone's a theologian. Natapos ko na din to basahin. And yung sa devotional natin every Tuesday and Thursday, Essential Truths of Christian Faith, yun po ay related doon sa Everyone's a Theologian book ni Dr. R.C. Sproul. So kaya kapag binasa nyo na yung book na yon, tapos babasahin nyo yung devotional natin every Tuesday and Thursday, somehow related po doon yung mga more on summarized lang na form yung sa ating devotional. So, I highly encourage you na basahin po iyon. Tsagain niyo po yun every Tuesday and Thursday. May release po ang ating app na mga babasahin. And it's in a simple and short na pagbabasa, mas maunawaan ninyo yung bawat mga doktrina, no? Tulad ngayon, it's about sin, no? About sa man. So, 'di ba? Sa simpleng pagbabasa noon, makakatulong 'yun sa inyo. But this time, medyo exhaustive yung gagawin natin since may mga iba't iba pang mga information. And titingnan natin, no? I'm so excited na sabay-sabay natin itong aralin muli. Now, sa isinulat po ni Dr. R.C. Sproul, sinabi niya doon na ilang taon daw nakalipas, in-invite siya to speak sa isang Christian university. No? And ang topic na ibinigay sa kanya is to define ano ba ang Christian college. Ano ba ang Christian university? Di ba dito meron ng mga Christian school? So, yun yung parang tanong, yun yung topic na kanyang i-discuss. Ano ang isang Christian college or university? Now, habang naglilibot daw siya doon sa Christian college na nag-invite sa kanya, meron siyang napansin na karatula and may nakasulat doon na Department of Religion. Alam niyo naman yung salitang religion, di ba? Department of Religion. Then, kalaunan, nalaman niya, yung dati daw na tawag doon is Department of Theology. No, dati, na naging Department of Religion. Now, bagaman walang makapagbigay ng paliwanag bakit pinalitan yon. So, dito, maaari nating itanong doon sa na-observe ni Dr. R.C. Sproul, may pagkakaiba ba ang relihiyon at teolohiya? May sagot sa taas. Di ba? Sa tingin niyo po, may pagkakaiba ba ang religion sa theology? May pagkakaiba ba ang relihiyon sa teolohiya? No? Sa academics po, ang pag-aaral ng relihiyon ay kadalasang kaugnay sa mga disiplina tulad ng sociology or anthropology. Ano ba sociology? Sino makapag-define ng sociology dito? Study of society. Tama, di ba? Pag sinabi nating sociology, pinag-aaralan nito kung paano, in relation sa religion ha, kung paano naapektuhan ng relihiyon ang mga tao, mga grupo ng tao at ang lipunan. No? Sinusuri nito
kung paano nakakaimpluwensya yung mga beliefs, no? Yung mga gawain sa relihiyon, sa pamilya, sa komunidad, sa kultura, even sa politics at pag-uugali ng mga tao sa lipunan. Yun yung sociology in terms of religion, no? And halimbawa, paano naapektuhan ng relihiyon ang pananaw ng mga tao tungkol sa kasal? Di ba? Tungkol sa education, tungkol sa politics, or even kung paano naapektuhan nito yung pagtulong sa kapwa. So yun yung ano ng sociology. Now, ang anthropology naman, pinag-aaralan nito ang relihiyon bilang bahagi ng kultura ng tao. So religion as the part ng kultura ng mga tao. Sinusuri nito kung paano ipinapahayag ng iba't ibang mga tao at kultura ang kanilang mga paniniwala sa pamagitan ng mga ritual na ginagawa nila, mga simbolo na ginagamit nila, yung mga tradisyon na inaano nila sa kanilang lipunan, yung mga myth or yung mga alamat, at mga paraan ng pagsamba nila. Tulad natin, paano naapektuhan ng Roman Catholic religion ang ating lipunan? Di ba? Fiesta. Parang ganon, di ba? Mahilig tayo sa fiesta. Di ba? Alam natin every year may handaan, may gathering. So, parte yan ng anthropology. Di ba? So, pero, ang theology naman, sa kabilang banda ay karaniwang naunawaan bilang pag-aaral tungkol sa Diyos. Pag sinabi mong theology, pag-aaral tungkol sa Diyos. Yan yung teolohiya. Sa halip, no, na pagtuunan ng pansin yung mga pag-uugali at yung mga gawaing relihiyon ng tao, sinisikap ng theology na sagutin ang mga tanong tungkol sa kalikasan, katangian at mga gawa ng Diyos. So yun yung focus ng theology. Katangian, kalikasan, at mga gawa ng Diyos. So dahil dito, ang theology ay tumatalakay sa mga realidad na higit pa sa nakikita ng tao. So theology is more than what we can see, no? At higit pa sa mga nasusukat sa natural na mundo kasi it's about God. Di ba? So, iminungkahi ni Dr. R.C. Sproul na ang isang Christian college daw ay dapat, pag sinabi mong Christian college, dapat yung college na yan ay naniniwala na ang Diyos ang sukdulang pinagmumulan ng lahat ng katotohanan. Pag sinabi mong Christian college, Christian school, dapat they believe na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat. No? So, kung ganun sila mag-isip, yung pananaw nila sa lahat ng larangan ng pag-aaral ay maapektuhan. For example, economics, philosophy, biology, mathematics. Maaari, kapag ang pananaw nila ay ganoon, maaari nilang suriin at unawain yung mga subjects na yon kaugnay ng Diyos at ng kanyang katangian. So, sabi ni Dr. R.C. Sproul, ganun dapat ang isang Christian college. Diba? So, kahit na ang pinag-aaral nyo, mathematics, alam nyo na it relates to God. Parang ganon ang sinasabi niya. And alam nyo po ba, sa kasaysayan, sa history natin, no? Doon daw, noong Middle Ages, ang theology ay minsan daw tinatawag na reyna ng agham. Queen of sciences ang theology. Dati, sa Middle Age. No? Ang theology na subject is Queen of sciences ang tawag. Samantala, yung philosophy ay inilarawan bilang alalay o tagapaglingkod ng theology. Now, dito nyo makikita mga kapatid, kapag nag-aaral tayo ng theology, importante yung philosophy. Ulitin ko po, pag nag-aaral tayo ng teolohiya, kailangan natin ng filosofiya. No? Parang ganito nilalarawan, yung theology is the queen. Di ba may servant ang queen? Yung tumutulong sa queen, yun yung philosophy. Kaya, sino ba dito nakaranas ng mag-aral ng subject na philosophy? Di ba? Meron mga philosophy, yung mga reasoning, mga fallacy, di ba? Mga ganyan-ganyan. So, ayon kay, ipinapakita nito na ang paniniwala, ipinapakita nito ang paniniwalang ang teolohiya ang may sentral at pinakamataas na lugar sa lahat ng academic discipline sa Middle Age.
Yun yung focus ng school dati, ng mga university dati. Theology, hindi, ano ba ngayon ang ano natin? Hindi kung ano yung meron tayo ngayon. Di ba? Ayon kay Dr. R.C. Sproul, ang makabagong edukasyon, which is ngayon, ay unti-unting bumaling mula sa pagbibigay diin sa teolohiya tungo sa mas malawak at mas pangkalahatang pag-aaral ng relihiyon. So yun yung naging shift. Dati, ang focus is theology, pero ngayon, ang mas binibigyang diin na is more on what is related to religion. Pag-aaral ng relihiyon. Now, bigyan natin ng kahulugan, anong kahulugan ng theolohiya? So, ang pangunahing paksa natin ay theology, lalo na po yung tinatawag na systematic theology. May iba't iba kasing uri ng theology. Systematic theology, biblical theology, practical theology, ano pa iba? 5 yun eh. Systematic, biblical, historical, practical, and nakalimutan ko po yung isa, no? So, iyan ko po yan. Pero ang ating focus dito is the systematic theology. Ito ay maaaring ilarawan bilang isang organized at magkakaugnay na pag-aaral ng mga pangunahing doktrina ng pananampalatayang Kristiyano. So mga kapatid, pag sinabi mong systematic theology, ang imagine niyo po dito, parang naka-organize siya and connected na mga teachings, connected na mga doctrines. No? So, for example, sa unang chapter ng librong ito, mas maunawaan natin anong systematic theology at ilan sa mahalagang salita na connected sa systematic theology. Kaya kung makikita nyo dyan, merong theology proper, anthropology, Holy Scripture, church history. So, may mga different studies na connected sa isa't isa. So, sige lang, dahan-dahan lang natin to. Medyo ano talaga yung mga terms ngayon, no? Now, biglang pagbibigay definition lang, ang salitang theology ay binubuo ng theo at ology. Di ba? Theo at ology. Yung ology po ay nagmula sa Greek word na logos. Di ba tayo na yung logos? Na maaring mahulugang, na ang maaring kahulugan ay salita, katuwiran, pag-iisip, or logic. Di ba nga sa John chapter 1, the word became flesh, di ba? Nagkatawang tao ang salita. Yung salita doon or yung word doon, ang Greek word noon is logos. Okay? Pero dito sa ating pong pag-aaral, ang salitang logos ay maaring mas focus siya doon sa pag-iisip or logic, hindi doon sa salita. Okay? So kaya po kapag halimbawa, no, biology, study of life, di ba? Pag-aaral ng buhay, anthropology, pag-aaral ng tao. So ang salitang theology naman ay binubuo ng theos at logos. Ang theos po ang ibig sabihin Diyos. Ang logos ibig sabihin pag-aaral. Kaya po ang teolohiya ay karaniwang naunawang bilang pag-aaral tungkol sa Diyos. So ganun lang kasimple. Pag sinabi mong theology, pag-aaral tungkol sa Diyos. Kaya huwag kayong matatakot kapag, ano yan, theology yan. It simply means pag-aaral tungkol sa Diyos. Yung ginagawa natin every morning service, pag-aaral yan tungkol sa Diyos. Okay? So, kaya nga sabi ni R.C. Sproul, everyone is a theologian. Lahat tayo ay theologian. Bakit? Inaaral natin, kinikilala natin ang Diyos. So, kaya ganun po ang kanyang sinasabi. Pero, malapad or malawak po ang saklaw ng teolohiya. Maaring kabilang dito ang pag-aaral ng lahat ng ipinahayag ng Diyos sa kasulatan. Pag sinabi mong theology, lahat ng sinabi ng Diyos, lahat ng nireveal ng Diyos dyan sa Bible, yon ang saklaw ng teolohiya. Okay? So dahil dito, mayroong iba't ibang mga special categories na tinatawag. Kabilang dito ang mga sumusunod. Okay? So di ba, theology, under niyan, merong Christology. Narinig niyo na yun, Christology. Ano ibig sabihin ng Christology? Di ba? Theology, study of God.
Christology is study of Christ. Ang bilis, di ba? Ang dali lang. And merong pneumatology. Okay, ito. Ano yung pneumatology? Study of blood? Pneuma. Pneumatology, ano yan? Pneumatology. Study of? Hindi po. Tao ba to? Hayop ba to? Pneumatology is study of Holy Spirit. Kasi ang Greek word ng Holy Spirit or Spirit is nakalimutan ko ba sa pneuma yon, pneuma. So, pneumatology is study of Holy Spirit. So, sa next, hamartology. Hamartiology. Hamartiology. Ang hamartiology po is study of sin. Pag-aaral tungkol sa kasalanan. Hamartiology tawag dyan. Eschatology. Ano yung eschatology? Study of the last days. So, ibig sabihin, pag-aaral tungkol sa huling mga bagay o huling mga pangyayaring darating sa hinaharap. Eschatology ang tawag dyan. No? So, ang mga ito ay karaniwang itinuturing na mga sangay o yung mga bahagi po ng teolohiya. Pero, may ilang teologo rin na gumagamit ng terminong theology proper. Ano naman yan? Pag sinabi nating theology proper, ito yung pag-aaral na nakatuon mismo sa Diyos. Diba? Theology, study about God. Diba? Study about God, ang laki nun. Sa theology, merong Christology, study about Christ, pneumatology, study about Holy Spirit, hamartiology, study about sin, eschatology, study about the last days. Di ba? Malawak. Pero pag pag-aaralan mo mismo ang Diyos, ang tawag doon, theology proper. I guess yun na. Hindi theology. Theology proper. Pero yan, parte yan ng theology. Pag-aaral tungkol sa Diyos. Diba? Medyo na-imagine nyo po yung na-imagine ko. B1, B2, ikaw ba yan? Na-imagine nyo po? Gets naman? Okay naman? Okay, good. Bagamat maraming tao ang komportable sa salitang teolohiya, alam niyo po ba, merong ilan at marami ang hindi komportable sa systematic theology. No? Bakit kaya? Kasi isa sa mga dahilan nito ay yung pag-iingat ng mga makabagong kultura, lalo na sa panahon natin ngayon, sa mga sistemang nagtatangkang ipaliwanag ang katotohanan sa isang organisadong paraan. Ayaw iyon ng mga tao. Ayaw nila na i-define mo or ipaliwanag mo yung truth gamit ang isang systematic na paraan. Ayaw nila yon. Bakit? Mamaya, makikita nyo bakit. May ibibigay ako sa inyo na iba, 3 terms ulit. No? Medyo, tayo ngayon, maraming logi-logi, isem-isem ang maririnig natin dito. Pero kung mapapansin nyo po, karaniwang pinahalagahan ng mga tao yung practical system. Ulitin ko pa, may systematic theology, ayaw nila yan. Pero mga tao gustong-gusto yung practical system. Anong example ng practical system? By the way, sa laro natin mamaya kasama yun, ha? Hindi, joke lang. Practical system. Practical system. Ano yung practical system? For example, computer system. Di ba? May sistema yan. Merong, tawag dito, may motherboard, nakakonekta doon lahat para gumana si monitor, gumana si... Ano yan? May sistema yan. Di ba? Hindi naman yan yung basta-basta na lang. Kasi kahit cellphone natin, di ba? Nakaprograma yan. Electrical system. Hindi mo basta-basta isasaksak na lang. Pwede kang makuryente yan. Di ba? May ano yan, may sistemang pag-aaral yan. Pero, nakakatulong yon upang maging maayos tayo at efficient ang ating lipunan, di ba? Kaya gustong-gusto natin yon. Ngunit, may ilan na nag-aalinlangan sa mga malawak na sistema ng pag-iisip na ang layunin ay ipaliwanag yung buhay, yung katotohanan, at yung realidad sa isang magkakaugnay na paraan. Nakikita niyo po yung ng tao, bias. Pag practical system, okay na okay. Pero kapag sistema na magpapaliwanag ng katotohanan, ayaw nila. Ayaw nila yun. Sa madaling salita, ayaw nilang may batayan. Di ba, for example, gagawa ka ng computer, may batayan ka, may sistema ka. Pag hindi mo nasunod yun, pwedeng sumabog or masira ang computer.
Tulad nun, nung nakarang linggo, naglinis ako ng aircon. Di ba may sasaksak ka ng mga electrical ano niyan. Natatakot ako pag on ko kasi pag nagkabaliktad yun, pwedeng masira yung aircon. Ibig sabihin, may sistema kasi. Di ba? Pero again, pagdating sa pag-alam ng katotohanan, ayaw ng tao na may sistemang magtukoy ng katotohanan. That's why ayaw nila ng systematic theology. Now, sabi ni Dr. R.C. Sproul, isa sa mga dahilan ay yung impluensya ng mga makabagong filosofiya. Again, nandito naman si filosofiya. Tandaan niyo po, ang teolohiya, ibig sabihin yung pag-aaral sa Diyos, ay natutulungan sa pamagitan ng filosofiya or pag-iisip. Di ba? Filosofiya, pag-iisip yan. Kasi nga, the way we reason is makakatulong ito para mapaliwanag yung teolohiya or yung patungkol sa Diyos. Pero merong makabagong filosofiya ngayon or kaisipan na lumalaganap na gustong-gusto ng mga tao. Ano yung example nun? Yung tinatawag na existentialism. Narinig nyo na yon? Existentialism. Existentialism. Ito yung humuhubog sa paraan ng pag-iisip ng maraming tao tungkol sa kaalaman, katotohanan, at karanasan or experience ng tao. So, ibig sabihin, ang existentialism, mamaya, mas ipapaliwanag ko yan, no? I-hold nyo lang muna yan. Gayunpaman, ang systematic theology ay hindi po nagtatangkang palitan ang Bible. So, bago tayo magpatuloy, no, kailangan nyo maunawaan, ang systematic theology, hindi niya pinapalitan ang Biblia. Sa halip, ang layunin ng systematic theology is tipunin, ikolekta, and then ayusin, at ipaliwanag ng malinaw ang lahat ng tinuturo ng Biblia. Kasi po, di ba, pag magbabasa tayo ng Biblia, hindi naman yan for example, chapter 1 ng Genesis patungkol sa ganito. Hindi naman ganun yun, di ba? Story yan eh. Na kung saan, may iba't iba tayong mga katotohanan na makikita. So, ang systematic theology, kinokolekta niya yung mga truths na yon, tapos ini-organize niya para mas madali natin maunawaan yung patungkol sa Diyos. Yun ang systematic theology. Tindihan niyo po? So, ano ang impluensya ngayon ng philosophy sa theology? Ngayon, pag-usapan natin yung mga ilang makabagong filosofiya kung bakit hindi tanggap ng marami ang systematic theology. Una is yung existentialism na binanggit ko kanina. Ano ibig sabihin nito? Ito ay karaniwang nilalarawan bilang isang filosofiya or isang kaisipan. Pag sinabi mong filosofiya, kaisipan, na nagbibigay diin, ang focus nun is yung individual na pag-iral at personal na karanasan ng tao. So, ang focus ng existentialism is you will know the truth based on your experience. Parang ganon. Based on your existence. Kung ano yung naranasan mo sa iyong buhay. Yun yung kaisipan ng existentialism. Okay? So, ayon kay Dr. R.C. Sproul, karaniwang tinatanggihan ng mga existentialist ang ideya na may isang comprehensive system na kayang maipaliwanag ang buong realidad. Sa halip, mas binibigyan pansin nila ang mga karanasan at yung mga choices ng bawat tao kaysa sa universal truth. So, yun yung kaibahan nun. And mula sa pananaw na ito, ang realidad ay maaaring ituring na napakahirap or imposibleng maunawaan sa pamagitan ng isang pinag-isang balangkas ng pag-iisip or kaisipan or katuruan. Sabi nila, imposible mo ma-explain ang truth sa pamagitan ng systematic theology, parang ganon. Dahil dito, madalas na iniugnay ng existentialism sa pagdududa sa mga sistemang nag-aangking makapagbibigay ng ganap na pag-unawa sa katotohanan at realidad. So that's why nire-reject nila ang systematic theology. They do not believe that. Kasi iniisip nga nila, iba't iba tayo ng experience. So paano ka magkakaroon ng isang sistema na magpapaliwanag ng katotohanan? Iba-iba naman tayo ng nararanasan. Kaya nga existentialism, di ba? And meron pang ibang kaisipan tulad ng relativism at pluralism. Narinig nyo na yon? Relativism at pluralism. Okay, explain natin.
Sabi ko sa inyo, daming isem-isem dito eh. Relativism. Ito yung pananaw na ang katotohanan ay nakadepende sa pananaw ng isang tao. Ulitin ko, yung relativism po ay ang pananaw na ang katotohanan daw ay nakadepende sa kung ano ang pananaw ng tao at sa kung ano yung kultura at sa kung ano yung sitwasyon sa halip na nakabatay sa pangkalahatan at hindi nagbabagong pamantayan. So, sa pananaw na ito, ang maaaring ituring na totoo para sa isang tao ay hindi kinikilalang totoo para sa iba. To simply put, kung anong iniisip mong katotohanan, pwede siyang iba sa iniisip mong katotohanan. Basta ang katotohanan kung anong iniisip mo. Gets niya? For example, sa akin, ito yung truth. Sa'yo, yan yung truth. Okay. Okay tayo dyan. Basta akin, ito yung katotohanan ko. Sa'yo yan, okay. Sa'yo yan. Parang ganun ang relativism. Ang pluralism naman, ito ay karaniwang pagkilala na merong iba't ibang pananaw, merong iba't ibang paniniwala o paraan ng pag-unawa sa realidad. In a positive way, kinikilala nila ang pagkakaiba ng mga tao at paniniwala. They recognize na may iba't ibang paniniwala. Kaya lang, itinuturing nila na lahat ng iyon ay totoo. May iba't ibang pananaw, iba't ibang pinaniniwalaan, pero lahat totoo. Yun yung pluralism. So, para mas madali niyong maintindihan, bigyan ko kayo ng example. Balik tayo sa existentialism. Di ba, ang existentialism is, ang personal mong karanasan, yun yung parang katotohanan. Example, may isang estudyante. Tatanungin mo, anong layunin ng buhay? Sasagot yung existentialist, walang isang layunin para sa lahat. Ikaw mismo ang dapat lumikha ng kahulugan ng iyong buhay at ikaw ang magpasya kung ano ang nagbibigay ng kabuluhan ng iyong buhay. So, yun yung existentialism. Walang layunin ng lahat. Nasa sayo yun. Depende sa yun kung ano may experience mo. At kung ano yung choice na pipiliin mo. Yun yung existentialism. At isa pang halimbawa, sasabihin ng existentialist, wala akong pakialam sa sinasabi ng tradisyon, relihiyon o lipunan. Ako mismo magpapasya kung sino ako at kung ano ang kahulugan ng buhay ko. O, yun yung existentialist. So, dito, ang diin ay nasa personal niyang pag-iral at personal niyang karanasan at personal niyang pagpili sa halip na sa isang universal truth. Okay? Okay, ano naman ang relativism? Example, sasabihin, sabi ng isang tao, sabi ni Gab, maling mandaya or maling mang-cheat sa iyong asawa. Para kay Gab, ganon. Para naman sa akin, maaring mali iyon para sa iyo, pero hindi naman para sa lahat. Di ba? Sa akin, okay lang yon. Huwag ka lang mahuli. Parang ganon. Sa iyo, mali yon. Sa akin, hindi. Di ba? So, walang ganap na tama o mali. Ang bawat tao ang nagpapasya kung ano ang tama at mali. So, yun yung relativism. So, ano naman ang pluralism? Halimbawa, aling relihiyon ng totoo? May tanong, no? Anong relihiyon ng totoo? Sabi ng pluralist, Kristyanismo, ang Christianism, ang Islam, ang Buddhism, ang Hinduism, ay magkakaibang daan lamang na humahantong sa isang realidad. So, naririnig niyo na ba yan? Di ba? Madalas sinasabi natin yan, may iba't iba tayong pero isang Diyos lang naman tayo. Di ba? Iba't iba lang naman tayo, pero pare-pareho lang naman yung sinasamba natin. Pluralism po yun. Di ba? Hindi natin alam, no, na ginagawa na pala natin yon. Di ba? Kaya maraming sinasabi ng tao, respetuhan na lang tayo. Kasi pare-pareho lang naman tayo sinasamba eh. Isang Diyos lang naman tayo eh. Pero mali. Di ba? Pluralism po ang tawag doon. Okay? Sige, hinga muna tayo sandali. Okay, so far, nagigets niyo pa ba? So far, ano niyo po ba? Natatandaan niyo po ba? May natatandaan po ba kayo? O
O sige, pwede kayo tumayo pag inaantok kayo. O gusto nyo, maglaro na tayo eh. Okay? So, short recap lang, no? Medyo madaling ano lang. Theology, pero ang focus natin, systematic theology. Pag sinabi mong systematic, iba't ibang turo, ino-organize mo, inaayos mo. Parang ganon. No? Yun yung systematic theology. And sa theology, may iba't ibang pag-aaral. May Christology, merong pneumatology, hamartiology, eschatology, may ecclesiology, marami. No? And, kaya lang, pag inaaral mo mismo ang Diyos, anong tawag doon? Theology proper. No? Ano pa? Merong mga tao, ayaw tanggapin ang systematic theology. Bakit? Bakit ayaw tanggapin ng ibang tao, maraming tao ang systematic theology? Kasi ayaw nila na may iisang basihan ng katotohanan. Okay, may tatlong filosofiya na nakaapekto nun. Ano yun? Una, existentialism at relativism at pluralism. Ano yung existentialism? Yes, nakapokus base sa existence at experience. Ang relativism, ang katotohanan ay nakabatay sa tao, paniniwala ng tao. Ang pluralism, may iba't ibang pananaw pero iisa lang ang patutunguhan. So, yan po. Yun yung mga philosophy or kaisipan na nakaapekto sa mga tao. Bakit ayaw nilang tanggapin ang systematic theology? Di ba? Parang mas madaling maintindihan kasi nga ayaw nila ng may iisang batayan. Gusto nila kung anong sa tingin kong totoo, akin 'yon, totoo 'yon. May iba't iba mang mga katotohanan, paniniwala, pero iisa lang ang patutunguhan. So, kaya po ayaw nila tanggapin ang systematic theology. Now, pero anong tugon? Ano dapat ang maging tugon ng mga Kristiyano sa mga kaisipan na yon, yung existentialism, relativism, pluralism? Now, tayo po bilang mga Kristiyano, dapat natin maunawaan na merong iisang objective at universal truth. Ibig sabihin, meron lang iisang katotohanan. Wala nang iba. Okay? Wala nang iba. So, sapagkat ang Diyos ay nagsalita sa kanyang salita. Diba? Alam nyo bakit merong theology? Because the Lord revealed His Word. Kasi merong Biblia. Merong kasulatan. And the Bible is not just a written record, but the Bible is the Word of God. Yan po ang salita ng Diyos. Kaya maganda na mabigyan natin, na maunawaan natin at mabigyan natin ng halaga yung salita ng Diyos. That is the revealed Word of God. Kaya po, laban sa existentialism, itinuturo ng Biblia na ang layunin ng buhay ay hindi tayo ang lumikha, kundi ibinigay ito ng Diyos. Hindi ka ang magbibigay ng layunin mo. Di ba, existentialism, it's my choice. Kung anong gusto ko, yun yung layunin ng buhay ko. Hindi po. Ang bilang Kristiyano, naunawaan natin ang layunin ng tao ay ibinigay ng Diyos. Ang Diyos ang nagbigay ng layunin ng tao. At nasa salita niya yon. Laban naman sa relativism, itinuturo ng Biblia na mayroong ganap na tama at mali na nakabatay sa katangian ng Diyos. Di ba? Sabi ng relativism, kung anong katotohanan sa akin, anong katotohanan sa iyo, okay na yon. Pero anong sabi ng Biblia? Merong ganap na tama at mali na nakabatay sa katangian ng Diyos. So, ang tama at mali ay nakabatay sa katangian ng Diyos. Hindi nakabatay yan sa gusto mong paniwalaang totoo. Di ba? At laban naman sa pluralism, itinuturo ni Jesus na siya lamang ang daan tungo sa Ama.
hindi iba't iba ang daan, pero iisa lang ang patutunguhan. Mali po yun. May nag-iisang daan lamang at sino yun? Ang Panginoong Hesukristo. So you see, sa pag-aaral natin ng theology, mawawala ang, ano yun? Okay. Sa pag-aaral po natin ng theology, makikita natin kung paano ito makakapekto sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Di ba? Dahil dito po, ang systematic theology ay nakabatay sa paniniwalang ang katotohanan ay hindi nilikha ng tao, kundi ipinahayag ng Diyos sa kasulatan. Yun ang pinangahawakan ng systematic theology. Merong sistematikong batayan ng katotohanan bakit the Lord revealed His truth in His Word. That's why merong systematic theology. Lagi niyo po yan tandaan, huwag niyo po yan kalimutan. Merong systematic theology, merong nag-iisa at systematic na truth kasi ni-reveal ni Lord ang kanyang truth. And that is from His Word. Kaya anong trabaho ng systematic theology? Anong trabaho ng systematic theology? Iipunin ang mga katotohanan na nasa Biblia at i-organize ito upang mas madali nating maunawaan. O biruin nyo, Christology, study about Christ. Di ba? Maraming parte ng Biblia na pwede nating matukoy. Pero ang systematic theology will help us easily understand. Nakikita niyo po yan? Ganon kaganda ang systematic theology. Sige. Siguro dito muna tayo magtatapos kasi alam ko medyo bago. Medyo bago yung mga salita na na-presenta, no? At ayoko itong matapos yung chapter 1 na ang alam lang natin anong theology. Study about God. Tapos hindi na natin na yung mga detalye. So, we still have 20 minutes. Any questions?